ang gusto ko lang ipaunawa sa awa at tulong ng Diyos, yung mas lumalim pa sana ang perspective o pangunawa natin regarding sa prayer. Kasi sa panahon ngayon, para bang iniaasa na lang natin sa mga pastor o pare ang ating kapalaran at lahat ng parte ng ating buhay, iniaasa natin sa pastor. Pero ang aral ng Diyos, ganito ang sinasabi ng Diyos. Makikita sa Acts 10 verse 35. Basahin ko muna sa Ilocano. Awaten na ti siya sino man nga agbuteng kenkwana ken agaramid itinalinteg uray anya apuli tinagtawdan na. Uray anya nga puli. So let me read that in English translation. Ganito rin ang sinasabi. But in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. So let me read that in Tagalog vernacular. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Kaya kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka pari, kung sumusunod ka sa katuwiran ng Diyos, kung mag-pray ka sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos ang prayer mo. So, yung paniniwala natin na yung pastor lang ang pinakikinggan ng Diyos pagdating sa prayer, wala nun. Walang palakasan sa Diyos kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Walang palakasan sa Diyos. Mahirap ka, mayaman ka, pakikinggan ka ng Diyos kung sumusunod ka sa katuwiran ng Diyos. Yan. May pruweba pa tayo na lahat ng tao walang tinatangi ng Diyos pagdating sa prayer. Ito po ang sinasabi. Tulad ng dati, basahin ko muna sa Ilocano translation. Maayayo ti Apo no agkararag dagiti na imbag ngem kagura na dagiti daton nga idatag kenkuana dagiti managdakdakes. So, makikita, mababasa natin yan sa Proverbs chapter 15 verse 8. Nang sinasabi sa English translation, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Sa Tagalog translation, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw na ang pinakamahirap na tao dito sa mundo, kung sumusunod ka sa katuwiran ng Diyos, acceptable, kalugod-lugod ang dalangin mo sa Diyos. So, sana mula ngayon, maalis na yung haka-haka natin na kada may okasyon katulad nito, ay tawag, hindi ko sinasabi na masamang mag-invite ng pastor. Kung yung pastor mo, i-invite mo. Welcome na welcome yan. Mabuting gawain yan. Pero ang sinasabi ko lang, yung mga sitwasyon na wala na si pastor, malayo ang bahay ni pastor, hindi mo maumpi-umpisahan yung binabalak mo dahil ang pagkaalam mo, kung ikaw ang mag-pray, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon o hindi effective. Kailangan pastor ang mag-pray. Hindi. Katulad ng ating binasa, kung sumusunod ka sa katuwiran ng Diyos, ay welcome na welcome. Acceptable yung prayer mo sa Panginoon. Kahit ikaw pastor, kahit ikaw ay pare, masama ka naman. Ano yung expect mo doon? Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kaya, yun lang ang mai-share ko pagdating sa prayer. So, huwag kayong mag-alala pag sumusunod
tayo sa katuwiran ng Diyos, katanggap-tanggap ang prayer natin sa Panginoon. Hindi natin iasa, lalo na yung prayer, wag mong iasa yung prayer mo, yung panalangin mo sa pastor. Kasi sabi ni Kristo, magsipanalangin kayo. When the word kayo, meaning plural, Individual. hindi individual. Kaya walang palakasan sa Diyos pagdating sa prayer. Walang palakasan. Yan. Dahil maraming sinasabi dito sa Biblia na bulaang pastor, bulaang propeta, babairong pastor. Nasa Biblia, marami dito. Singgiro. Babairong pastor, sugalero na pastor, mamamatay na pastor, marami dito sa Biblia ang uri ng pastor. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa, pag yung free time natin, magbasa lang tayo ng Bible para magkaroon tayo ng mas malawak na perspective regarding sa religion. So, pray na tayo. Alam ko, gutom na kayo. Maawain at dakilang Diyos, maraming salamat po sa mabuting pagkakataong ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang magkatipon-tipon sa bahay na ito at magtinginan. Salamat sa iyong pag-aruga sa bawat isa sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, na walang magagawa ng sino man kung wala ka sa buhay ng bawat isa. Kaya po, lagi kaming lumalapit sa iyo, Ama, upang hingin namin sa iyo ang basbas mo. Lahat ng mga bagay ay ipapasalamat namin sa iyo, katulad ng pagkain ng katawang panglupa. Sana po i-bless mo, at lahat ng tatanggap nito sana po magsilbing kalakasan, kalusugan ng bawat isa sa amin. Ama, dinadaing namin sa iyo, patawarin mo po sana ang kasalanang nagawa ng bawat isa sa amin, at turuan mo rin kaming magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin, upang sa ganun imatupad namin ang aming tungkulin sa iyo. Ama, i-bless mo po ang sambahayang ito. Lahat ng kanilang minimithi sa buhay na ito, ikaw sana ang magbigay ng katuparan upang sa ganon ay mabuhay silang nararapat sa buhay ang espiritual. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas, Panginoon. Amen.